So, yung magandang umaga sa inyo lahat mga idol. So, panibagong araw, panibagong video tayo ngayon mga idol. Dumating na yung pagkakataon natin para mabaklas ito. Mga idol natin unit. So, meron na siyang crate. Lalagay natin dito. So, yung output natin dito mga idol is 1950. Pumalo na siya ng 2,100. So, sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung upgrades, ano yung ginawa natin dito mga idol, hopefully mapakita natin dito sa video mga idol yung mga pyesa na linagay natin dito o yung settings lalo na sa valve yung linagay natin dito mga idol. Then titingnan din natin yung regulator niya kung hindi na siya kung madumi na siya. So try natin dito mga idol sa video na ipakita sa inyo. Pero hindi ko na siguro ipapakita yung total na pagbaklas niya mga idol, pero ito babaklasin natin to. So unang makikita natin dito ngayon mga idol yan. Kung nakikita niyo yung aking hammer mga idol, tingala. So, yan ang hammer natin na sinet up. Bali, binawasan ko yung acetal niya para magawa ko yan. Binawasan natin yung acetal niya para lumabas-labas yung kaunti yung kanya valve stem. So, kasi yung nakikita natin dito mga idol, pag pantayan mga idol, kaya niyang ibuga lahat ng hangin ng nasa 1,500 PSI na tangke. So, na-open niya na po yung valve sa ginawa nating setup. So sa ganitong setup mga idol, kahit 500 hindi niya yan kaya buksan. So puputok lang at puputok niya yan. So hindi niya kaya ibuksan. Buksan yung yung valve stem. So hindi niya kaya itulak. So lilinisan natin yan, papolish natin or hindi naman polish yan. Kahit tela lang siguro. Para mawala-wala kung may makita tayo mga medyo may ribaba lalo na sa valve ay sa hammer assembly, ng trigger assembly. So, importante yan mga idol. Sa mga natatanong sa atin na paiba-iba daw yung velocity na putok nila. So, meron akong isang pwedeng maging cost niya ito na hammer. So, kung kahit anong unit yan, tactical o side, sabihin natin side lever, so walang ganito. So, nasa loob siya. So, pwede natin makonsider doon mga idol yung medyo merong ribaba na sumasabit. Pwedeng sa spring, or sa mismong, lahat ng gumagalaw mga idol may mga ribaba. So, mararamdaman nyo yan mga idol pag kinakasan nyo at binabalik na parang may sasabit siya. So, pag ganun, possible siya mga idol magkaroon ng cause ng hindi magandang palo. So, minsan, pag wala yung sabit, malakas siya. Pag sumabit yun mga idol, mababawasan yung pwersa niya, hihina yung putok niya. So, meron ganun. Then, meron din sa mga hammer type na na-encounter tayo. Pag ito mga idol, again, pag yan, bumaon po yung inyong parang pag may nakita na kayong baon dyan mga idol, hindi na po siya na-adjust. So sa akin parang kahit anong higpit ng hammer mo, kahit anong adjust ng hammer mo, hindi na po siya tataas yung velocity o hindi siya bababa. Parang nandun lang siya. Mangyayari lang lalamon at lalamon ng hangin. So isang cause ng hindi magandang palo mga idol. Dapat kasi siya smooth mga idol yung palo niya. Pag ito yung pin, paghampas niya ng ganyan, i-slide lang siya ng ganyan. So, pag may baon yan dito, ito yung hammer, pag may ukad yan, parang na-stuck yung valve stem. So, hanggang dun lang siya, papalo lang. Kakagat na siya doon, so hindi na siya mag-slide. So, yung ginawa natin dyan, mga idol, dun sa tactical natin, na-encounter natin yan, pinaispatan ko ng stainless, tapos pinapolish ko. Pinagrinder ko ng pino na flat old shock na, medyo may pagkaukad-ukad nga na ganun, para dudulas siya mga idol. Pero kaunting-kaunti lang mga idol. Yung parang pag hinawakan mo lang siya mga idol, parang ma-feel mo lang na may parang bundok siya. Ganun ang ginawa natin dun sa tactical natin. Kaya yung palaw niya iba mga idol. So yan yung GC mag natin, medyo creep na. So may laman nito 3,000 PSI. Again, sa mga gusto ng PSP pellet mga idol, pwede nyo akong i-message sa aking number, CP number, or i-contact nyo ako sa Facebook natin, lalagay natin sa comment section. O sa mga tank mga idol, so may parating tayo mga idol, 2 liters din na 1 liter. Meron pa akong available na 6.8 liters sa mga naghahanap. Meron akong available isa. So set na yan mga idol. So may valve na siya. So hindi ka na maghanap ng valve mga idol. Murang-mura lang yan, PM nyo lang ako. Ayan, so ito, may isa pa akong upgrade dito sa railings. Kasi yung kahoy ng GC Mag mga idol, medyo malambot siya, or pag ang tawag nito, pag binutasan mo lang siya ng screw ng pangkahoy mga idol,
narang nawawala yung kagat niya sa kahoy. So, may possibility siya na matanggal. So, lalo na sa may mga long bipod. So, kasi syempre, ganyan ka ng ganyan, no? So, medyo mahirap siya. Masisira yung kahoy. Pero mayroong upgrade dyan, mga idol, na bubutasan mo yung wood stock dito sa loob, sa taas, tapos lalagyan ng bolt. So, kung mas maganda paggawa nyo sa marunong, wag niyong i-DIY kasi sayang yung wood stock. So, sa akin naman, meron akong linagay dito, yung parang bolt siya, na pangkahoy sa gilid, tapos may butas sa gitna na may thread. So, yun ang sinalpak natin dito, mga idol. Unfortunately, para sa ganong klaseng diskarte, hindi na po yun natatanggal. So, ano na siya, fix na. Mas maganda yung may bolt dito sa likod, just in case man na ma-lost thread o ano, yung bakal, mapapalitan mo. Ayan. Yun ang isang ano natin dito, ginawa natin. Tapos yung sa internals. So, yung internals, mamaya na yan, makapagkita natin mamaya. So, yung diskarte natin dito, gusto natin ito ibalik ulit sa dati niyang output reg. So, yung setup ng output reg natin. Kaya bago natin siya i-bleed, o bago ko simulan yung aking baklas dito, mga idol, kailangan ko muna makuha yung aking reg output ng tama. So, buksan ko lang ito. Try natin ba? Ayan o. So, nasa 2,000 na yan. So, nasa 2,000 na. Yung sinasabi ko kanina, mga idol, na sa woodstock, dito, nila binubutasan. Tapos mayroong bolt para yung screw ng rail, doon kakagat sa bolt. Diretso lang siya sa wood, hindi siya kakagat sa wood, mga idol. So, yun ang ibang diskarte sa atin. Wala, ayan, walang butas yan. Pero may binaon tayo dyan, mga idol, na yun nga, may thread. Ayan. So, balisin muna natin yung scope at ang bigat. Hopefully, hindi tayo mahirapan sa, kasi siguro mga 4 na buwan na ito, mga idol, na stock. So, hopefully, hindi ako mahirapan sa pagtanggal ng tangke sa regulator niya. At sana hindi siya magkaroon ng asin-asin o yung lamat. Yun ang mahirap sa mga ganito na nai-stock. Kaya para sa akin, kung hanggat maaari, ayun, dumi na nga, oh. Dumi na talaga. So, hindi na talaga ito na, palagay ko, kung hindi ito nag-creep, mga idol, hindi ko ito babaklasin. Lilinisan ko lang ito. Yung trigger and hammer assembly niya. So, yun lang ang naiisip ko kasi na pwedeng mag-cause ng ibang putok niya. Pero okay naman sana yung putok, problema yan nga, may creep na siya. So, yan. So, paano natin gagawin yan, mga idol, na habulin yan? Puputok ko lang to na babalik to kahit mga 3 shots, tapos tingnan natin kung asan siya lulugar. Tapos gagamitan natin ito yung tape dito. Ito ang palatandaan natin kung saan lang tayo pupunta na output, para pag kanargahan natin siya o sinet natin yung reg output niya, dun lang siya, mga idol, sa may linya nito, sa may line. So ayan, try ko ito ng silip muna. Ayan. Para shape. Isa. Dalawa. Ayan. Umuusok na nga din siya, mga idol. Ibig sabihin, meron na tayo ditong moisture. So, ayan. Hindi na siya bumabalik, mga idol. Nasa 2,000 pa rin siya. So, nasa 2,000 pa rin siya. So, ibig sabihin, may problema na talaga yung ating regulator. Parang umakyat na. Palagay ko, mga idol, bumao na yung ating acetal. So, makikita natin yan mamaya pag binaklas natin to. So, siguro, hindi ko na siya malalagyan. Pero kung sa inyo, mga idol, na may creep, tapos halimbawa, nagputok kayo, bumalik siya dun sa tunay niyang output na dinagay nyo. Tapos babaklasin nyo, lagay nyo lang itong tape dun sa line, sa arm ng inyong gauge, para hindi kayo malito pag binaklas nyo, madali niyo siyang hanapin. Lalo na sa mga adjustable regulator. Sa hindi adjustable regulator, medyo mahirap yun, mga idol, kasi pag lininisan natin yung acetal, pinalish na natin yung mga disc, mag-iiba na po talaga yung output niya. So, hahanapin nyo na naman yan. So, yun ang kaibahan ng adjustable reg sa
hindi adjustable reg. So, yun ang nakikita natin. So, ito i-bleed lang natin ito dito. So, pag-bleed dito. So, mamayang hapon, titirahin natin to kasi gusto ko, pag nag-bleed ako nito, gusto ko talagang walang hangin din. Yung mga O-rings niya, mga idol, nakapag-relax. Kasi pag binaklas ko agad ito, mahihirapan ako kasi maselan yung GC mag sa O-ring. So, kung ang bawa, baklasin ko to, alisan ko ng hangin ngayon, tapos tirahin ko na kaagad, mga idol. Yung mga O-ring niya, mga idol, matataba pa siya. So, mangyayari sa kanya, pag pinilit natin siya, mga idol, papalit tayo ng O-ring. So, ang gagawin natin dito, gusto ko, maging kalma ulit tong mga O-ring niya na walang hangin. Para, in case man, kakaunti lang yung, lalo na din dito sa regulator niya. Yun tong mga masaselan niya na parts yung sa may regulator niya. So, habang kaunti lang yung pwede natin palitan ng O-ring. Kung just in case man na may kailangan tayong palitan, kaunti lang at hindi siya sisingaw pagkatapos natin ng trabaho yun ito. So, yung didiskartahan ko dito, papakita natin sa inyo mga idol yung loob, kung ano yung valve natin. Tapos, ito, lilinisan ko ito. Then, yung hammer spring na ginamit natin. Okay. Papalitan ko. Then, papalitan natin yan. Papakita ko sa inyo mga idol din na subukan natin para sa inyo kung matipuhan nyo kung nagtataka kayo mga idol sa velocity na meron ito. So, actually 990 FPS sa 17 inches barrel mga idol, 18.5 grain pellet. Goods na. So, max velocity yan mga idol. So, hindi yan natin na ideal velocity. Yan lang ang sagad nito mga idol na setup na ginawa natin. So, sa 1950 output mga idol. Stay tuned lang mga idol at tingnan natin to isa-isa. Mamayang hapon. Ayan, unang napansin natin paglabas natin ng tank. Ayan, meron na siyang moisture. Ayan mga idol. So, basa na. Basa siya. So, isang indication na may moisture na talaga yung tanke. Isa yan sa reason kung paano pangit yung inyong putok pag ganyan. So, minsan mapapansin natin yung ganyan. Pag yung pagputok natin meron dito umusok. So, parang bumababa na usok mga idol. Yan yung moisture. So, yan ang ayaw natin mga idol. Nakukuha yan mga idol sa hand pump or rectang karga sa compressor or sa kalaunan mga idol. Sa katagalan naiipon din talaga yan. So, yan. Buti na lang wala tayong asin-asin dito. So, ginagawa natin para hindi tayo malagyan ng asin dito. Dinalagyan ko talaga ito ng grease. So, silicone grease yan, thread, para hindi po siya magkaroon ng asin. So, ito naman, susukatin natin ito. Yung distance nito dito. Para pag binalik ko ito, malapit na tayo sa katotohanan ng output natin. Hindi na tayo gagapang ng malayong-malayo. So, ayan. Yan pa lang nabubuksan natin. May nakita na agad tayo. Ayan, sa moisture. Ngayon, tingnan natin yung loob nito. Tapos, kahit hindi ko na ipakita sa inyo, wala naman tayo dyan. Ito lang. Kasi yung may binago tayo dyan, or isang upgrade natin nandito kasi sa loob. Dito muna tayo. Sa mga naghahanap ng ginawa natin. Yan. Yan. So, linitan ko yan. Ito yung spring natin. So, yung kinarga ko ditong spring, nabili ko lang ito sa Lazada. Mahaba ito, pero pinutol ko lang. 37.51. Pero actually, medyo mahaba pa siya. Pwede ko pang bawasan. Pwede kong gawin ng mga, ilan to? 37. So, pwede ko pang gawin mga 35 ito. Kaso, okay na yan. So, sobrang haba niya para sa akin. Ayan. So, ito yung, yan lang naman ginawa natin dito sa, dito, sa loob. Try natin, tingnan natin kung kaya kong ilabas yung isa. So, hindi natin maitulak. Yan. So, hindi ko na mailabas yung ayun. Ayan. So, yun. Medyo, ayan, nakita natin. Yan, marumi na. Marumi na. So, marumi din yan sa loob. Parang ano na yan. Yan, hindi naalis ng daliri ko. Yan. So, kailangan na nito sa polish. Yan, para
mawala yan mga idol at maging makinis. So isa yan sa pwedeng maka-apekto ng inaccurate na putok mga idol. So, ibig sabihin kailangan na rin natin ito linisan. So yung gagawin ko lang dyan, babalangan ko ng drill na may tela. Pero kahit kahoy lang kasi ayaw natin na ma-damage. So yung kahoy, isasalpak natin sa drill. Lalagyan natin ng tela. Then papaikutin natin dito. Dito naman, ito pwede ko ito ipakagat sa drill. Then tirahin ko ito ng liha. Yan, liha. 1,000 lang na liha. Yan. So ito, tela lang ang gagamitin natin dito kasi baka masira yung internals na, or sa loob parang baka matamaan. So yun, magaspang. So sa kakaputok niyan. So ito, pinalitan ko din yan, para kumasya ito. Kasi yung original niyan malaki ito. So kailangan ko siyang litan para pumasok ito ng suwabe yan. Maalog-alog ng konti, may play. Para hindi siya magaspang. Ayan. So isang upgrade niya ilagay natin dyan. So dito naman tayo babaklasin ko naman yan. Ayan, kung nakikita natin, ito yung regulator niya. Ayan, may nakikita ko dito mga puti-puti asin-asin dito dito. Ayan o. Ayan o. So kita natin to, parang kinakalawang na yung gilid. So yan ang mga sinyalis na dapat na yan talaga linisan mga idol. Yan. So ito din, polyurethane na siya at polyurethane ito. Yan ang kinakarga na lang natin. Tingnan din natin dito sa ilalim. So try ko i-zoom kung kaya para mag-focus. Ayan. So sa tingin ko naman wala tayo ditong problem sa settle niya. Yan, sa settle niya. Wala tayong problem dyan. Yung pwedeng problem natin ito. Yan, naalisin natin yung mga ganyan. Sana matanggal ko ito na yun lang. Ito mahirap. So kailangan ko alisin ito na o-ring. So mamaya na natin yan titirahin. Tingnan natin to. Ayan. Yun dumi na. So again, ito natatanggal to ito dapat maalis mo yan papunta dun sa baba. So yan lang mahirap. So hanapan ko lang ng diskarte kasi matigas so hanapan lang natin ng diskarte. Maalis natin para malinisan natin to lahat. Tapos ito, aalisin ko din ito. Linisan natin yung lahat, pati ito. So, pag nabalik na natin yan, goods tayo mga idol. So, ito pa yung isang tinatanong sa atin. Hanapan natin ng pambukas. Yan. Tingnan natin ito. So, pinapakita lang natin dito mga idol yung mga binago natin. And ito na yung mga after 4 months of use. So, marami na to. Maraming ribaba. Yan. Ito. Yan. So, dito naman, wala masyado akong nakikita. Ayan, sa mga nagtatanong kung asan yung aking, yan yung pin ko. Same spring, yung stock niya, tas dito lang yung pin natin. Yan. So dito naman wala naman masyado pero lilinisan pa rin natin yan dun sa loob. Ito yung bulb natin, yan. So may may kapit na ng dumi. Yan. Siguro mga yan, mga grasa o na stock, pero yan, aalisin natin yan para pag binalik natin suwabing na ulit siya dito sa stock. So ayan, balik natin idol. Pag na linis ko na ito, pakita na siguro natin kung paano ko to lilinisan pag natanggal ko itong o-ring, kasi ito yung medyo maselan.
na o-ring. Itong maliit na to. Yan. So dito pwede ko to i-polish lang. Ito sa liha lang yan. So try natin. Tingnan kung ano yung gagawin natin dito. Tapos yung disc, yung assembly ng disc para hindi tayo maguluhan. So ayan. Kagandahan dito kaya kaya mo magtaas ng output. Makakapal kasi yung disc, tapos ang tagal niya mag-trip. Makapal yung disc. So nag-trip sa atin because madumi na. Kaya madumi na siya. So hindi na siya nagpi-play ng maayos o magaspang na siguro yung play niya. Kaya siguro kagano. Pero tingnan natin pag nalinis natin. Tapos pag binalik ko, tingnan natin kung kikrip pa siya o kaganda na rin. So yan, mga kailangan nating linisan sa GC Mag. So, stay tuned lang pagkatapos ng paglinis mga idol. Balikan ko yan. So yan, nabaklas na natin ito. Ito yung adjuster ng regulator. So palitan din natin ito ng o-ring. So ito 8x2. So ito yung o-ring nya. Ngayon ko lang yan na bungkal. So try ko lang. Ayan, pasok naman siya. So mamaya na mga idol, papakita ko lang sa inyo yung pyesa. So ito yung pyesa ng regulator. Ito isa, ito dito, hindi yan kasama. Ito dito, ito yung o-ring nya. Ayan. So ganyan yung alignment ng regulator. So dito hindi ko naman na pilitan ng o-ring mga idol. Goods na goods naman para sa akin. So ito kasi sa loob naman ito. Tapos ito, nalinis na din natin yan. Ayan, wala na yung namumuti dyan sa loob. So, inalis ko nga to para madukdok natin ng maganda yan. Then, ito din. Ito, hindi ko na maalis mga idol. Hindi ko na lang hindi ko na lang ginalaw. Lininisan ko lang yung mga disc kasi yung para sa akin yung mga gusto ko dito linisan, yung kanto, yan, yung kanto, tsaka itong sa likod. Kasi, di ba, iba yan ano yan, Belleville washer o parang ganyan. So ito yung lutang pag sa likod, pero pag harap naman, ito naman yung lutang. So ang ginagawa ko dyan mga idol, sa piraso ko ito, halimbawa ito yung liha, papatong ko yung ganyan, iikutin ko lang ng ganyan mga idol. So yung inaalis ko dito pag may magaspang, pero pag wala naman magaspang, hindi ko nililinisan yan mga idol. So, pag may nahawakan na ako na parang may magaspang o matulis, yan. So, eto, goods naman nalinis na yan, na ano ko na. So, pwede mo rin ito, lilinisan ko din yung buo, yan. Yung buong katawan niya, inipit natin sa drill. Tapos, yung ginakap ko dito mga idol, hindi ito. Ito. Itong likod. So, itong likod. Tapos, itong likod din. Yan. Hindi itong harap. Kasi pag harap, babawasan niya ng grabe. Ito, kakarampot lang yung bawas niyan. So, ayan, lapat na lapat. So, bilog na ulit siya. Hindi naman siguro bilog na bilog, pero at least wala na akong may lamat. Wala na akong talagang makita na. So, ayan, bubuhin ko lang yan. Tapos, nalinis ko na din ito. Ayan. Ito yung sa hammer. So, nalinis na din natin yung loob. Ayan. So, mag-ispa nga talaga. So, ito hindi ko na ito binaklas. Hindi naman, wala naman masyadong problema sa trigger. Pero ito, yung swing, marami, kung papansin nyo, meron pang dyan, bakat. So, madumi itong gilid. Yan, tapos ito, yung itong dumidikit mga idol dito sa trigger case. So, yan ang gusto nating alisin mga idol. So, dito din, ayan. Ito, hindi ko na madali yan. So, yan. Parang natirang moisture, pero lininis ko lang yung apakan ng o-ring. So, dito din sa regulator. Yan. Hindi ko na talaga madukot. Wala akong brush. Maganda sana kung may brush na nylon. Yun ang ililinis dito. Hindi isang matigas na bagay. Kasi isang gasgas lang dyan, possible ka nang sumingaw. Yung isang gusto kong baguhin dyan, nakikita nyo yun mga idol.
yung may butas sa taas. Gusto ko sanang lakihan yan ng kaunti. Pag sigurado ako, pag dinakihan yan, ito, yan sa loob, yung papunta dito sa kanyang plenum or itong valve. So pag dinakayan niya ng kaunti, mas lalakas yung unit mo. Well, sa tingin ko lang mga idol. So ito bubuhin ko na ito. Ito din, nalinis na natin. Yan. So smooth na ulit siya. Kanina tinesting ko, ano siya, sabit siya, sasabit, parang ganyan. So sa mga nagtatanong or nagko-question bakit iba-iba yung tama ninyo, subukan nyo itong ganyanin. So dapat smooth yan mga idol na lalabas papasok dito, lalo na dito parte dito, dyan sa may maliit na yan. So dapat wala dyan, walang sabit yan. Dapat hindi siya sabit yan. So pag sumabit yan dyan, pwede nyong linisan yun at linisan ito. Ayan, linisan nyo yan. Baka may ribaba o yung isang masama pangitain dyan, pag ito hindi align. Pag ito hindi align, sasabit at sasabit yan. So check nyo rin yan mga idol, yung alignment ng kasi minsan na-bend din ito. So pwede kayong gumawa ng panibagong ganito or bumili kayo ng panibagong bulb. Kasi hindi ko na naayos yung ganyan mga idol. So yan, pretty much it. Yung kailangan ko na lang dito, buuin yan lahat, i-assemble ulit, okay na. So dito hindi ko na babaguhin ito kasi kursunada ko yung grip nito So kasi ito yung maselan. Ayan, para sa akin So goods na, bubuhin ko na lang yan, lilinisan ko lang ito ng kaunti. Yan mga kalawang, paklasing ko muna to, tapos buuhin ko na yan. Ayan. Yun. So sa mga tatanong dyan, ayan na po yung inyong pyesa. So ito sa regulator, ganyan yan. Ito, ganyan. Ito naman sa hammer. Ayan. Ito yung hammer. Ito yung adjuster mo. Itong spring. Ito naman dito to sa trigger assembly. Ganyan sa pin. Ito yung lock sa inyong swing. Ito yung swing. Lilinisan ko din yung swing. So ito naman yung valve. Ayan, sa mga nagtatanong, anong setup natin ng valve? Ayan. So second to the last, tama ba? Oo. Pang-apat. So stock yan. Hindi ko yan binutas. Ganyan talaga yan dumating dito. May nakita kasi ako 4 lang, sa akin 5 5 So hindi ko alam kung binutas ito o ganyan talaga siya. So hindi ko alam yan. Wala akong ginawa dyan. Dito wala naman. So ayun. Ito lang yung halos sa binago natin. Isang spring na tag 120 sa Lazada. So 120 lang yung ganito, pero isang ruler. Makukuha nyo isang ruler kung papansin nyo yan. Tinabas ko lang yan kabilaan. Pinutulog ko lang. So ganyan yung mga gamit natin kahit dun sa tactical. Sa lahat ng unit natin, halos ganyan na yung gamit ko. Maliban sa tupa, mga idol. So ayun. Ayusin lang natin, buuin, then good to go. Yan, so nabuo na natin. So try natin kargahan, i-test. So target ko is 1,850. Yan. Kasi expected natin na mababatak pa yung regulator mga after 2 days. So baka pumalo na siya ng mga 1.9. Although kung mag-stable siya sa 1.850, okay lang sa akin. So try natin ito. Ito yung sana walang singaw. Ito yung saktong-sakto sa mga naniniksay dyan. Ayan. So sa mga interested po nito, PM nyo lang ako. Meron tayo 2 nitong parating. So subukan natin ito. Ayan. So kasama rin yung bulb. So may bulb na yan pag kumuha kayo sa amin. Problema ko yung pwesto ng hose at ang haba at ang layo ng tank. Ayaw niya mag-lock. Masyadong mahaba siya dyan. Sige. Ito. Ayan.
So, try natin kargaan. First, cut natin ito. Kasi natin yung mga pwedeng magulo dyan. Yan. Dito natin ito. So, yan. Dito. Lagyan natin. Para hindi gumalaw. So, try natin. Using ko lang itong hose. Para hindi. So, dito makikita natin kung ilan na yung tank pressure nito. Tank natin. So, sana walang singaw. Sana gumana ito. Tandaan mo. Yun. Mapat na. Check. 1,000. $1,200. Yan. So, yung output natin nasa 1,545. Yan. So, pwede natin yan buksan ng kaunti. So, close natin ito. 6. And 7. $1,760. 780. Yan. 1,846. Yan. Hopefully kaya makita dyan. So 1,846 na ako. Lock natin ito. So try ko pa. Kasi yung karga natin dito is nasa 3,000 dito. So buksan pa natin. Ayan. So hindi na siya. So nangyayari dito, nakikita ko bumababa. So pag may singaw yan, bababa yan. So tatambay ko lang siya ng ganyan ng mga ilang minutes, sabi natin 20 minutes, 30 minutes, ganyan lang siya. So ito naka-close, pero may karga yan, may karga ito. So yung titingnan natin dito, hindi aakyat kundi bababa. So dapat nasa 1,840 siya. So pwede ko pa yan actually aakyat. So pag bumaba siya, ibig sabihin meron tayong leak dito. So mama iti-test natin na leak test natin kasi hindi ito pwede i-leak test. Ayan. So pag hindi bumaba yan, ibig sabihin goods yung ating yung kailangan lang natin dito is yung tangke. Bakit 1,850 to 1 lang yung akin mga idol, kasi once na kinargahan ko yan ng tangke niya dyan, aakyat yan. Kaso hindi na natin makikita yan kasi itong digital gauge hindi bagay sa buttstock. So hindi ko makakabit ito. Try ko tingnan. 1,830. So bumababa siya. Okay lang yan. Try natin kung bumaba siya ng 1,7. Stay tuned lang. So ayan, meron na tayo dito. 1,908. Ayan. So siguro August na to. Hindi naman gumagalaw. Minsan nag 10909 kanina, tapos biglang nagbaba, pero palagay ko kailangan na lang niya i-test yung leak kung meron, and goods na ito, ilalak ko na lang yan. So ganyan na tayo mag-set. Sinabol ko lang yung so hopefully hindi ko kasi ito magagamit. So hopefully sa gauge makita natin yan mga idol, nasa 1,950 pag meron na siyang load na tank. So sana hindi umabot ng 2K, kasi pag umabot ng 2K, babaklasin ko ulit ito, bababaan ko yan. So gamitan lang siguro natin ng bagong gauge o hanap tayo ng, alam ko dinala ko na dito yung gauge kasi ito yung gauge natin.
Yan o, parang ayaw na bumalik sa 0. Yan. So, anyways, yan. Good na yan para sa akin. So, bibleed out ko na lang yan. Tapos, goods na. Ilalak lang natin yung ito. Yan o. So, after loading, nasa 2,000 yung ating output. So, dapat bawasan ng konti. Ipapasok ng konti yung ating regulator. So, test again para mag 1950. Check muna yung recovery. Okay. Bilis. Dapat dyan right there. Okay na. Pwede na ito. Backfire check. Okay. Pilit. Hindi ko nakita. Tingnan ko yung nice. Walang kaabog-abog.